Thank you, sir. Okay, Mighty. Pati yun, check ko ha. Binalang yan nyo kami ha. Pati yung Cambridge mo. Pinapacheck ko ha. Massachusetts. Sir, nakalive na, sir. Sir, nakalive mo, sir. Hindi pa. Sir, sabi sa'yo, support ka. Sabi sa'yo, sumutan ka, no? Nakalive na kayo. Sir, So may mga na hindi nakakaintindi ng kupal, oh. Explain mo daw. Naglulukan pa tayo dito. Baka mamaya may mga... Ang dinig naman sa kabila, suputin nyo na. Hindi iba yung supo. Depende sa pagkakasabi. Support. 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 Isa na yan, Peter. Monty. To the Vice Chairman and Executive Officer of National Police Commission, Attorney Rafael Vicente Arcalisan, sir. To the Director of PNP Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Robert A. Marco II. Our friends from the media and the PNP Press Corps, ladies and gentlemen, good afternoon. Let us hear the statement of our Vice Chair on the arrest of Norman Mamusin, also known as Francis Leo Marcos. Sir. A few statements first before we answer your questions. I think we need a formal statement first before we entertain anything. Una, magandang hapon po sa ating lahat. To our friends in the media, and of course to the Filipino people. Lalong-lalo po sa lahat po na nag-aantabay sa mga kaganapan dito at lalong-lalo na po sa lahat po naging biktima nitong si Norman Mangusin. We are here today to announce the arrest of Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Actually, may isa pang pangalan yun. Norman Antonio Alejandro. On February 24, 2026, at about 11:10 a.m., the CIDG Regional Field Unit, National Capital Region, arrested Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, at Sheraton Hotel, Pasay City, by virtue of a arrest warrant for violation of Article 287 or unjust vexation of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The warrant of arrest was issued by Honorable Leilani Marie Dacanay Grimares, Presiding Judge, RTC Branch 294 of Parañaque City, with recommended bail of 120,000 pesos for 12 counts of unjust vexation. Siguro po, papasalamat muna po ako. Thank yous are in order. Number one na po sa Philippine National Police, led by no less than General Jose Melencio Nartates. Chief, naitayo na po natin ang bandila ng PNP. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na po natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga kernel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. And papasalamat po ako sa buong hanay ng Philippine National Police. Ang kikisig po ninyo. Saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa uniforme nyo. Papasalamat din po ako lalo, of course, kay General Morico, ang hepe ng CIDG, Director of our CIDG na walang humpay na naghanap. Kay Mr. Norman Mangusin. Totoo niyan. Mahaba na yung kabanata nito. Ang dami ko nang nakitang updates at investigation reports galing kay General Morico
Hindi po tayo huminto dito sa pag-serve ng warrant at tuloy pa rin po tayo dito. And of course, I thank our CIDG NCR, General Guagi. Colonel Guagi, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga tao sa responding mabilis. Natutuwa po ako nung nalaman na po namin na may warrant, agad po na nagpadala si General Morico at si General Guagi ng mga tao to instantly effect the arrest of Norman Mangusin. And I think also the Pasay Police, and of course, our beloved, the National Police Commission, sa lahat ng kawani ng NAPOLCOM. Maraming salamat po sa inyo. Of course, we have here Concon Romano, one of our special agents, special investigators who is on top of this case. I thank you, Concon. I thank the whole Inspection, Monitoring, and Investigation Service or the IMIS. I thank our Legal Affairs Service. At sa lahat na maliliit at malalaking empleyado ng NAPOLCOM, papasalamat po ako. So siguro, General Morico, you have the floor. Statement siguro, sir. Magsabi ka lang, mag-hello ka lang sa... Yes, sir. Yes, sir. We will be continuously investigate yung mga kasi right now kasi during the time sir na nakuha siya naka-vlog pa. So marami nang pumunta doon sa RFU NCR para magreklamo na naman po ng scam and estafa cases. So we will be continuing the investigation and we are encouraging also yung mga complainants to please come forward andito sa CIDG. We will be entertaining yung any reklama na idudulog ng mga affected na biktima. Thank you. Okay, siguro one more thing, no? Dito si Mangusin. May gusto ka bang sabihin sa amin, Mangusin? Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-vlog. Lahat na lang, sasampalin mo. Wala ka bang gusto sabihin sa amin? Yung mga general na pinapaya mo, yung mga 4 na colonel na pinapaya mo, yung NBI na sinasampal mo, yung LTO kalbo, kamo, kasi Lakanilaw. Yan, siguro natutuwa ka ngayon. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa NAPOLCOM, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi marami ka ng pinuruwisyong tao. Pati mga OFW, pinuruwisyo mo, kinuha mo yung mga pera nila. Pati mga uniforme ng pulis, pati mga pulis, pinapastos mo. Wala kang respeto sa institusyon ng gobyerno. Sample ito sa'yo. Matuto ka. Tapang sasabihin, matapang ka. Ang trilyonaryo ng Pilipinas, ladies and gentlemen, Norman Mangusin. Any questions? Thank you, sir. Let us proceed to the question and answer. Before asking question, please identify yourself and your agency. We have a list. First, in the list is Ma'am Laia Ilagan from the UNTV. Morning, good afternoon, sir. Sir, pwede pong malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust fixation laban sa kanya. Tawag na lang natin siya sa pangalang MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust fixation, meaning nabastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong magiting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para madakip itong si Mangusin. So siguro baka nandito nga I saw MG outside.
maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Yes. Questions? May listahan ka mo. Thank you, ma'am. From Mr. Ryan Vasigas from the PTA. Hi, sir. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mahirap naman si Sok. Daw madalas siyang mag-guide. Eh, paano mahirapan? Nakalive. Tawang-tawa nga ako eh. Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, mapa-LTO man yan, lahat fake it. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, yan yung available yung case, pero may mga upcoming cases. Oo, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniforme. Wala pa tayo dito sa mga passport niya. Wala pa tayo dun sa birth certificate niya. Wala pa tayo kay Lakanilaw. Kung nakikinig si Asek Lakanilaw sa atin, to, pre, pagkakataon mo na. Sa mga kaibigan natin, tawa ako sorry. Sa mga kaibigan natin sa NBI, sasampalin daw kayo nito. Ba, gusto nyong kasuhan. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. Nandito na ako si Manggusin. Kasuhan nyo na po. Meron siyang, di ko na kung masasabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Ano? Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. Si Executive Director Aboy Paraiso, na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleserye ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Manggusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na po natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba kong pangalan, iba-iba ang birthday, sana ko ipa-cancel na po natin ang passport niya. Nanawagan din po siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi hindi ho maaaring ganito Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalangyaan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niyang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano, ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalangyaan, nasabi na itong tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensyang gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mahinto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Manggusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Yung pong arrest warrant niya, siya po yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos
which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words? Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Medyo lang ako, sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap ho ako. Etong nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahombre. Kasi usually tinatawanan na tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao. Kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang bininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek Lakanilaw. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang, pakiusap, pakisuyo, paulit-ulit na kami kahit sinabi rin ni former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW, huwag kayong magpapaloko, pakiusap, etong tao na ito, tunay na kriminal, legit, ayan, simula pa lang po ito ng laban namin, simula pa lang po ito, tuloy-tuloy yan. Buong taon ho yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalong, sa akin okay lang, influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer, pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos! Totoo ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, hinayupak ka. Hindi mo rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan unjust vexation, ganyan pala kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasamahan ko po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir.
Another question from Ms. Karen de Guzman of ABS-CBN. Jeff, tayo na. Hello. Okay. Sir, Sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir, kayo last statement lang po para madepensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ba't ako kayo na, sir? Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron hong dahilan yun. Wala. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Kanya. Any questions? Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubuli. Buong Pilipinas nagbubuli. Clarification, Commissioner. Kasi nga pinagmamalaki niya, ang just fixation lang, nilalang niya. That is bailable. Paano kung nakalaya yan? Anong gagawin? Natay pa siya. Ang daming kasong iba. Di kami napapagod. Kanina, nagkasama rin natin ang CIDG sa ating opisina. Nagibang mga kaso ang inahain sa kanya. Pati nga ako Di ba, tinawag niya akong letter T. Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file ng complaint yung mga sandamakmak na OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi iantay niya lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Di ba? Pati siguro si Asek na kanilaw. Pare, nanawagan na ako dito. Iniritan ka na rin naman nitong tao to. Magsama-sama na tayo dito. Ito na natin itong kalokohan na itong tao to. Thank you, sir. Sir June Veneracion. Hindi pa po yung pagtanda. Hindi pa po, sorry. Hindi pa po. Kay Sir Makagago. Opo. MG. Sir, sorry. MG. Ano na lang yung MG. Okay. Sir, kasi unjust vexation po yung pinaso niyo po sa kanya. Kanina, ang dami niyo po mga binabanggit na problema sa OFW, ganyan. Pero ano po ba yung pinakaugat? Bakit unjust vexation po? Unjust vexation kasi literal na Gatayan tayo ni Mang Gusin. Hello. Yes, so unjust vexation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niyang problema sa akin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad ng sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso na unjust vexation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad na sinasabi ko sa mga videos ko. Yan ang totoo. So even him, yung sinasabi niya sa akin na kinasuhan kita ng kung ano-ano, kinasuhan niya ako pang grade 2 na kaso. Legit. Ako daw, yung fake page na si Food Genius. Ayan, alam niyo na. Nakakatawa, di ba? Hindi ako yun. Sabi niya, ang ikinasa niya sa akin, ako daw, at kami daw ay cyber criminal. Ayun, bahala na po kayo mag-judge, at ako daw, at syempre, tama yun, totoo yung sinabi niya, siya yung unang nagkaso sa akin sa Isabela. Ang nangyari doon, na-dismiss. So, pinasuha ko din sa dito. Naparan niya. Thank you. Thank you, sir. Another question from Sir June Encarnacion. Veneracion.
Naka-live pa naman tayo. No, question for Director Morico. Sir, paano ba tumatakbo yung modus? Kanyo, sabi nyo kanina, after na mabalitaan na na-arrest siya, may mga reklamo nakarating sa inyo. Ano po yung takbo ng reklamo at ano ang nirereklamo sa kanya? Particular. John Veneracion po. Kasi tsaka na sir. No problem, sir. No problem. Total, chill naman tayo dito. Hindi, pag may mga, hindi kita nasasagot kasi classified yung ibang mga lakad namin. Okay lang, sir. But anyway, sir, ganito po. Hindi lang naman nung mahuli siya. Marami pang mga cases na Wala yata ang audio, sir? scam. Lapit. Long press yata yun. Yan. Scam, unjust vexation, yun po ang mga kaso niya. Na, ano. Paano po siya And nakakapagpas estafa. ng direkto? Paano niya inigan? Di ba madalas siya? Yeah. Colonel Yagi also. I didn't have the time kasi na manood ng mga vlog na mga ganyan. Pero based on the yung briefing sa akin po ng investigators namin, yung anti-fraud unit ang may hawak po ng kasong ito. Is nakukumbinsi nilang magbigay ng pera through Paymaya and GCash. Mga sa abroad po 'yon. Yan ba yung under the guise na mag-humanitarian ka? Yeah. Parang gano'n? Yan humanitarian help. Opo. O ikaw nag-diagi ba kami? Add something. Ito po. Namit ko si Yan nung during the pandemic. So ang pinapalabas niya kasi is pandemic hero siya. No? At ang ano niya is nagtumutulong sa mga tao. Alam niyo naman yan, di ba? Mula sa optical daw hanggang sa ayuda, hanggang sa kung ano man ang bigas, kalabasa. No? So ang mga OFWs natin, yung kagustuhan nila na tumulong sa mga kababayan natin na alam naman natin na marami pa rin naghihirap sa mga Pilipino. Sa kagustuhan nilang tumulong, naiinganyo sila dito sa kay Mangusin kasi nga parang may asukal kung sa yung pananalita niya talagang nakakainganyo na ang ano niya is tumulong talaga. But again, we are urging yung mga OFWs at kung sino man yung mga nandito sa atin na since nagsasabi, maraming nag-message kay Sir Kalinisan, sa aming director na sila ay naloko, hindi po yan mag-materialize kung hindi po sila magre-reklamo. So we are urging those that were called by him to come right our office para po ma-assist namin sila. Andyan po ang anti-fraud, andito ang aming director, at pati aming CR, kung sakali man na dumulog kayo sa amin, ay willing po kami i-assist kagad kayo para may file namin yung mga reklamo. Thank you, sir. Pwede mo pakomentuhin si aming imis, si Investigator Romano. Kunti salita lang. High-tech kasi, high-tech. Wala. Yan, wala na. Parang may delay lang siya konti. Okay. Good afternoon. Ako po si Concon Romano. Sa napot ko po. Ako po yung task force na pinatasan para makakuha ng mga ebidensya lang dito kay Norman Mahusing alias FLM or Francis Leo Marcos. So, nakuha na namin siya na katulad po nung sinabi ng aming Vice Chairman, Lalo Kalinisan at ni Sir Morico at saka ni Sir John. Nagpapasalamat din kami sa suporta ng PNP at dun sa mga taong ibang nakausap namin sa ibang ahensya na tumulong sa amin para makuha ng ebidensya. So, asahan niyo po na hindi po matatapos po rito. We will keep on digging and we will try to give justice to everyone. So, maraming salamat. Thank you, sir. 2 more questions, sir, if you may permit, sir. From Glenn Hueco of DZBB. Sir, naging mainit yung mga tag mo. Sir, naka-FB live lang tayo ngayon kasi tinatanong din ng iba. Parang hindi ba naging too personal yung approach dito kay Mahusing since pati kayo ay pinatamaan ito?
Totoo, hindi ko eh. Totoo, ayoko nga sana patulan. Ayoko bumaba sa level ni Mang Usi. In fact, if I'll give an anecdote, nagkakaroon ka sana ng girlfriend ko eh. Bakit pinapatuloy ko to si Mang Usi? Hindi ko tungkol sa akin to eh. Napakarami mong mga stakeholders na involved. Una na po, ang Philippine National Police. Niyurakan po na ang uniforme ng PNP. Yun po ang same uniform na sinuot ng nanay at tatay ko. Marami na pong namatay na police na suot yung uniforme nyo, tapos papastusin mo lang. Papastusin mo ang mga general, cadet, iba-iba pang mga ahensya. Pati NTI, pati LTO, lahat na. Lalong-lalo na ang mga OFW. Wala na siyang tinatawag. Binastos na niyan lahat. So, we have no choice. Simbolo nga talaga siya ng kapuputan sa Pilipinas. Na hinahayaan natin na ginagawa natin katatawanan. In action tayo eh. Nasa harapan na natin, nagluluko na tayo, wala pa tayong ginagawa. It had to take that mistake from him for us to all realize that, hey, he has done a lot of wrong to our countrymen. He has done a lot of wrong to our government institutions. That is why we already said, stop. And that's why the NAPOLCOM came in bilang kuya ng Philippine National Police. Kami po ay nakipagtulungan sa aming mga kapatid sa PNP. Of course, the elite unit of investigation, the CIDG, along with the best members of General Guagi, tsaka si General Morico, pinapromote na kita, General Guagi. Here we are. Lahat po nagtulungan. Mapa NAPOLCOM, legal service, mapa ordinaryong lawyer doon, mapa intern ng NAPOLCOM, mapa yung image namin. It's a collective effort of the whole government. And I'm very thankful for that because after many years, the Filipino people said, it's over. It's over. Finish na. So, ito na po tayo. We're in the closing stages of the story that was Norman Magusa. Thank you, sir. One last question though, sir, from the Philippine Daily Inquirer. Mr. Jason Siglanes. Good afternoon, sirs. Good afternoon, sirs. Nilapit ko doon sa chart case po, no? Tama po ba 12 counts of unjust fixation? Yes po. 12 counts. This is all coming from Sir MG lang po. All 12 counts are just Sir MG. Tapos, normal po ba, sir, kay Director Morico po, normal po ba, sir, na yung fraud unit yung nagka-handle ng unjust fixation? Are we expecting po ba na mag-escalate ito into a fraud case or another case? Aside from unjust fixation kasi, karamihan ng mga nagre-reklamo ng FWs are scam connected. That's why anti-fraud unit namin ang humahawak. Tapos sir, what about po yung case for unauthorized use of uniform? Si IDG na rin po nag-take cognizance doon? Or another unit po ba, sir? Si IDG po, sir. As per directive coming from our BCO. Kumusta po progress doon, sir? Yung ongoing po, ipapile namin yung kaso. Last na, no? Last na. Hello. Yung to answer your question na, like fraud. Pangalan niya, fraud ni. Saan ka nakita ng taong dala-dalawa birthday? Saan ka nakita ng taong na tatlo pangalan? So nananawagan ho rin kami. So meron kaming letter to the TSA. Meron din kaming letter to the DFA. We're requesting can you please look into it? Because everyone knows, 100 million Filipinos know that he's not a Marcos. And he's using the name of the president. The first family, Marcos, he's not. And he's dragging the name into sa isang malaking kalokohan. Then that is really wrong. So can we please request, we're requesting the PSA, Mr. Secretary Dennis S. Mapa, and of course the Secretary of the DFA, if they could look into how Mr. Mangusin got his
birth certificates. This is a national security issue. Anyone can get a birth certificate, then get a passport, and live a life. So it's an issue. So we have to check it. Kaya anti-fraud po naka-talk. Thank you very much, sir. To our friends from media, maraming salamat po. Sir, may we hear now the closing message of our Vice Chairman and Executive Officer, Attorney Rafi Vicente Calinisan, sir. May hustisya po sa Pilipinas. Nagtatrabaho po ang mga ahensya de gobyerno sa Pilipinas. Ang ating pong Philippine National Police ay magiting na ahensya. We respect and we salute every member of the PNP. Maraming salamat po, Philippine National Police. Lahat po na masusubok na bumastos sa PNP, pinapakita na po natin sa inyo. Ito po kahihinat-nat nyo. Kahihinat-nat nyo. Lahat po na manuloko sa ating OFW, ito po ang ending game. Huwag niyo pong subukan ng mga ahensya de gobyerno. Hindi paglalagan po. Thank you very much, sir. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Yes, sir. Sir, Commissioner. Salamat. Thank you po. Evidently maraming nagpapaabot na sila. Lalo po, but we cannot validate until na dumating sila para